Magandang araw mga ka-stroke. Ayan. Tayo po ay nagbabalik para sa ating mga ka-stroke na lumalaban. Ayan. For today's video ay papakita ko po sa inyo ang exercise para sa mga kamay na tinamaan ng stroke na wala pang galaw. At ito po ay napaka-effective. So samahan nyo ako hanggang huli. At doon po sa mga bagong nakakapanood ng ating pong video ay please subscribe at inyo na rin i-like at pindutin nyo na rin ang notification bell para updated tayo sa mga video, mga exercises and advices para sa mga stroke na lumalaban. So, samahan nyo ako mga ka-stroke ha. Yes! My Stroke Journey. Daily life. How to fight the stroke. And stroke recovery book. Okay, ang first step po natin, ayan, nakaganyan po ang ating kamay. Gagamitin po natin ang malakas na bahagi ng kamay. Ayan, una po, hawakan po natin ng ganito. Tapos, overhead reaching. Ayan, tataas po natin ng ganyan. Ayan po, ayan. Pwede po 10 times, pwede rin 5 times. Parang ganito po. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan, ganyan po. Kung makakaya nyo po ng 10 times, mas maganda. Mas maganda po marami. Ayan. Practice talaga makes it perfect. Ayan. No pain, no gain. Yung pong gawin ninyo kung wala pang galawang kamay. Ganito po ulit. Again. Ayan. Hawakan po dito. And then, taas. Ayan. Pero kung hindi pa po masyado may tataas, doon po lamang sa kaya. Ayan. Pero alam ko po may tataas nyo yan dahil sa pamamagitan ng malakas na kamay. Ayan. Ayan. Ganyan po. Overhead reaching. At yan po ay napakabisa rin yan. Next step po natin, number 2, ay maiangat po ulit natin ang ating kamay pero papasok po dito sa loob. Parang ganito po. Ayan. Gaganyan po. Diretso. Ayan. Tapos, ayan. Then, balik. Tapos, down. Ulit din po. Pwede rin po 10 times, pwede 5 times. Ayan. For example, ganito po. Dito po ang bilang sa harap. 1, 2, 3, 4, ganyan po. And 5. Ayan. Ang epekto po niyan ay para po dito sa elbow, sa mga joint po at saka po dito sa shoulder. Ayan. At yan po yung makakatulong para gumalaw ang inyong kamay na tinamaan ng stroke. Ang next step po natin ay at mag-holding hands po ang malakas at saka tinamaan ng stroke. Ayan. Ibubuka po natin ang mga daliring ganyan. Ayan. Tapos ipapasok po natin ang ating malakas na bahagi ng kamay. Ganyan po. Holding hands. Tapos po sa harap. Ayan. Bubuhatin po ng malakas na bahagi ng kamay. Ayan. Para po ganito po. Ayan po. Ganyan po. Napakabisa rin po nito kung gagawin nyo everyday. Ayan. At saka for example, habang nanonood ng TV, ay pwede rin nyo rin pong gawin yan. Ayan. Excuse me po. Ayan. So, ganito po. Bilang, pwede rin 10 times, pwede rin 5 times. Pero, isasample ko po sa inyo ang 5 times. Ayan. Ganito po. Ayan. 1, 2, 3,
4, 5. Ayan. At yan po ay unti-unting mababasa ng utak kapag lagi nyo po yan ginagawa. Ayan. So, ulit po ulit, nakaganyan. Inyo pong papasok ang kamay, holding hands. Ayan. Tapos, ganyan po. Ayan. Pwede 5 times, pwede 10 times. Mas maganda kung 10 times. Ayan. Para medyo nahihirapan siya. Ayan. Kaya next step po natin ay ganun pa din. Ay mag-holding hands pa din. Ganun pa rin. Ipasok ang kamay. Ganyan. Ayan. Tapos ay ang gagawin natin ay circle. Ayan. Parang pag ganito po. Ayan. Ibaba pong ganito. Tapos paikot po siya. Ayan. Ayan. Pwede rin siyang 5 times. Pwede rin 10 times. Ayan. Okay. Let's start. Ayan. Sa 5. Okay. Ganito po. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan po. Ayan. May bisa rin po yun dito. Ito po ang pinaka-importante sa lahat. Ang balikat ay huwag natin pababayaan bumagsak at huwag din natin pababayaan mag-frozen shoulder siya. Kasi po, siya po ay pag nakaganyan ka po lagi, ang balikat po ay bumabagsak ng ganyan at masasanay po siya na ganyan. Magpipris po. So, wag po natin pabayaan na kaganon para kahit na-stroke man tayo ay magmukhang normal ang ating pangatawan. So, yun po. Sa balikat po, tama nung circle. Ganito po ulit. One more time. Ayan. Ganyan po. Ayan. Get it? Alright. The last but not the least is elbow up. Ayan. Itataas po natin ang ating elbow. Pero tayo po ay nakaganito pa rin. Holding hands din po ulit. Ayan. Ganyan. Nakaganyan po. Tataas po natin ganyan. Ayan. Pero doon po sa mga hindi pa po kayang itaas, doon lang po sa kaya. Ayan. Ganyan. Basta pilitin nyo po na maitaas yan. At yan po ay unti-unting mababasa ng ating utak na nagbara. Ayan. Kasi po kaya po hindi nawawala ng galaw ang ating tinamaan ng stroke dahil po kasi sa ugat na nagbara. Ayan. Yung sa iba, sa hemorrhagical, yung mga tinanggal ang bara, binayak, diba dito? Kaya siya nawala ng galaw. At yan po ay unti-unti niyang mababasa at mauutusan na niyang gumalaw ang ating tinamaan na katawan na tinamaan ng stroke kapag lagi nating iginagalaw. Po yung parang ganyan. Ayan. Ayan po, kabalikat din po ang tama yan. Ayan. So, yung pong aking ipinakita na mga exercises, ayan po ay talagang makakatulong sa paggalaw ng kamay na tinamaan ng stroke. Ayan. Unang-una, isipin din po natin habang ginagawa yan, ay isipin nyo na normal ang iyong katawan. Yan. At lagi rin natin dapat nakarelax nga ang isip. Laging hinga na malalim bago gawin. Ayan. Yung katulad na pinakita ko kanina, pagtaas na kamay. Ayan. Ganyan. Ayan. Lagi para nakarelax ang isip. At ang isip ang magkocontrol para maitaas ang kamay. So, yung pong persa ay dapat ay mabigyan din ng persa ang mahinang bahagi ng katawan. Ayan. Isipin mo na ikaw ay normal. At yan po ay malaking may tutulong sa iyong pag-iisip at pag-relax ng isip bago gawin ang mga bagay na ito. At ang isa ko pa pong masasabi sa ating mga ka-stroke ay laban lang. Ayan. Basta wag mong didibdibin ang kung ano man nangyari nga sa iyo. Ang lahat po ng bagay na ito ay lahat po yan ay may purpose. Ayan, lahat po yan ay may pinaplano si God sa atin lahat. Kung bakit ka nagkaganyan, ay yan po ay meron din niyang maganda ring dahilan. Ayan, dahil sa mga ginagawa nga natin noong lifestyle noon at saka ang ating
ang health natin noon ay ating pinababayaan at ating ding inaabuso. Pero lahat po yan ay may plano po ang Diyos. Ayan. Kaya wag po kayong panghihinaan ng loob at pangangambahan. Ayan. Lahat po yan ay plano ng Diyos. Kasi naman, unang-una sa ating pangangatawan o kagaya ng kalaki ng katawan, maganda ang pangangatawan, pero tayo po ay hindi po nakakasigurado na tayo po hindi tatamaan ng sakit. At halimbawa ko na lamang sa yung isang personalidad na sikat, ay tinamaan din ng sakit kahit sino ka pa, kahit mayaman ka pa o mahirap ka pa o makapangyarihan ka pa na tao, ay tatamaan ka pa rin ng sakit. Kagaya nga ng gagamitin kong pangalan ni Dr. Ong. O, doktor na yun, pero tinamaan pa rin siya ng sakit. Ayan. At saka isa pa nga, kaya siya raw nagkaganon ay dahil sa sobrang pag-iisip niya sa kanyang mga basher. Ayan. Mas makabubuti po rin sa ating mga stroke patient. Ayan. Dahil tayo po ay mainitin ng ulo. Unang-una po, dyan po sa mga, especially sa mga Facebook, sa mga comment. At lalo na po yung binabasya yung idol mo at minabasa kang comment na di maganda, ay mas makabubuti pong wag na natin patulan yun. At yan po ay talagang nakakainit din ang ulo. Mabasa mo yung comment na di maganda. Di ba talagang nanggigigil ka pang ganyan eh. At magre-replay ka pa. Mas mabuting wag nang patulan. I-scroll na lang. Ayan. Makabubuti wag tayo magbasa ng mga ganong hindi nakakabuti sa ating damdamin. Alam niyo naman, kagaya ng ating tayong mga stroke patient, ay talagang mainitin ang ulo natin. Kaya kailangan natin ang mag-isip tayo ng masasayang bagay. Ayan po ang mahalaga. Huwag pa tayo magpapa-stress. At kapag ka nasobrang ka sa stress, mauuwi yan sa pagka-depress. At yan po, nakakatakot niya. Ikaw ay ma-depress. Napakahirap mong paglabanan yan. Pero ito po ang isang masasabi ko sa inyo. Ayan, tayo po mga na-stroke, talagang kailangan natin ng therapist. Ayan, ng therapy. Ayan. So, makaramihan sa mga kagaya natin na stroke patient ay hindi makaka-afford ng therapist. Ayan. You need therapy. I need therapist. We all need therapist. But the most, the best na therapist sa lahat ay ang laughter. Ayan. Kailangan mong maging masaya. Kailangan mo laging tumatawa. Ayan. Kasi, ang pagtawa ay isang malaking may tutulong din sa mga kagaya natin na na-stroke. Especially yung mga, kasi po tayo nga, yung kagaya sinabi ko kanina, like I said, tayo po ay talagang mainitin na ang ulo, bugnutin. Ayan. Madali tayong magalit. Ayan. Kailangan nating humanap ng bagay na ikasasaya natin, kagaya ng panonood ng masasayang movie. Ayan, pwede natin gawin yan para tayo ay tumawa ng tumawa. Ayan, at saka isa pa yung sa mga TikTok, yung mga comedy. Ayan, pwede po tayo manood yan. At tayo po ay iba-iba po ang pakiramdam talaga. At yan po ay danas na danas ko talaga. Talaga napaka the best therapy talaga ay ang laughter. At saka yung isa pa, yung may paglibangan ka, masaya ka sa ginagawa mo. Ayan, kagaya ng halimbawa yung sa mga sasakyan, ayan, na napapaganda mo sa sasakyan. Kasi po ganun ang ginawa ko. O kaya magtanim ka, makakapagtanim ka naman, meron ko pa naman malakas na bahagi ng katawan, habang pwede mo rin itulong ang tinamaan ng stroke. At exercise din yun. Ayan, para masaya ang iyong damdamin. Iba talaga ang laughter is the best medicine. Pero sa akin ay talagang therapy ko yan. Yung pagiging masaya. Ayan. Kailangan mo maging masayahin. Kalimutan mo yung mga problema, yung mga nakikita mo sa mga Facebook na mga basher, lampasan mo na yun. Ayan. Talagang ikaw alta presyon ka lang. Lalo ka lang mabubugnot. At yan hindi maganda para sa ating mga stroke na
stroke patient na mabilis uminit ang ulo, nakaka-high blood. Iwasan natin maging mainit ang ulo. Iwasan natin ang mga bagay na tayo ay magagalit, kagagalit natin. Iwasan na natin yon. Kailangan lagi kang masaya. Yan. So, ayan po, hanggang din na lamang po ang ating video at maraming salamat po sa panonood. Ayan po ang aking nagawa at na-share sa inyo kung paano ang exercise sa mga wala pang galaw ang kamay. At yan po ay gawin nyo at talagang makakatulong yan. Ayan, so kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, lagi tayong masaya. Kaalisin na natin ang galit, tanggapin na natin ng buong puso kung ano man ang nangyari sa atin. At dyan mag-uumpisa ang paggaling. Nandyan po lahat Nandyan na lahat. Pag natanggap mo na ikaw ay talaga hindi ka na nahihiya. Yan, makakalabas ka na sa karsada ng ikaw ay taas noo. Ayan, pwede kang makapaglakad-lakad, makahagap ng hangin at makapagpainit na rin sa araw. Alisin na natin ang hiya. Ayan. Kaya nga yung kumisan, tayo rin mga na-stroke ay medyo emotional din, di ba? Masyado na tayo naging emotional. Kasi nga, basta lagi nating isipin, tayo ay gagaling, lalakas, at titigas. Maraming salamat po at mabuhay po kayo na mga na-stroke na lumalaban, and I love you all. God bless.